to our first ever podcast. Hello guys, welcome again for another episode of our podcast, KAP, Kwento, Art, Persona, at etc. And nandito pa rin tayo sa The Bunker. And again, this is Esh. And today's episode, we're with the artist behind the noise of our first ever event here dito sa The Bunker. We talk about story, purpose, and roots. And we're with Saint Fu and Pistache. Ayun. Can you tell us more about yourself? Let us know of bakit ito yung pinili nyong music. Saint Fu ng Sampaloc, taga Sampaloc. And actually, music is like parang pang-araw-araw na siyang kasama sa buhay. Also sa music kasi para sa akin, ang laking tulong niya. Pag-set ng mood sa araw, kung medyo malungkot, di ba? Maapektuhan ka. And why not? Di ba? Bakit hindi ka gumawa ng sarili mo? So parang ganun, just a hobby of mine na paminsan-minsan, may nasulat, may gustong sabihin, hanap beat, sulat, like, actually, all my tracks is still unreleased. And in the future, soon, sana, yun na yung mga susunod na plan. And yun lang naman, pang-araw-araw, gano'n, responsibilidad. And yun, side projects, yung mismong music, gano'n lang. Ito kasi si Saint Fu, hindi siya nagre-release ng kanyang music, pero nahatak natin siya dito sa Kape Podcast, finally, and sa From the Streets, by the Streets, underground event natin. So, ayun. Salamat. Pistache nga pala, 4 months sila tumbaho. And din same kagay YouTube lang nila mga tropa. Yung nag-hardwall, Argo Beats. Tapos yun, ang isa, tinukuha nila ang pagsulat. Pakapati ng mga heroes. Hindi kang balik kumuha ng sarili pong belt. Patiwawa sa sarili pong belt. Kaya, sa alternative rock, mga kamikasi, mga ganun. So banda-banda, doon nag-umpisa. Yun, hindi ko rin alam, pero parang sinubukan ko lang, gusto kong magsulat. Kaya ko siguro gumawa kanta. Ayun, yung mga nagawa ko. Pero parang wala lang, hindi ko inaano na talent pa pala siya. Parang gano'n. Mula nun, tawag dito, marami na akong sinusulat gano'n. Susulat akong tula, gano'n, kanta. Tapos, mga ginagamit ko rin siya sa love letter. Mga gano'n. Yun, no? Oo, pero ang gusto sulatan, minsan din sa pamilya. Talagang lang, kung ano yung feel ko, basta yun yung Tapos, sa rap na hilig ako magsulat. Actually, parang influensya siguro hilig ko manood ng battle rap. Flip top mismo, specifically. Parang galing yung sulat, yung technical side yung writing. Doon yung may ganito pala, yung multi, sarap pakinggan. So, ayun, yung trip-trip lang, yung sa rap, yung magsusulat ako ng rap. Tapos yun nga, sa atin, di ba? Parang nung pinarinig ko yung isang track, yung pasimple, yun doon pa mismo sa shop niya. May pa nun. Ayun, parang nakakatawa yung reaction. Okay pala, hindi pala baduy. Sabi ko, ayun, tapos doon na, nagtuloy-tuloy. Kasi yan, yung mga sumunod mga track, tapos ayun pa nga, may supportan nyo. Sila Patrick. Ayun, doon na. Hanggang ngayon. In the future pa. So, nabanggit niya na you've been writing songs ever since. Sa ngayon, ano naman yung gusto niyong tahakin and saang larangan or saan niyo nakikita yung sarili niyo sa mga susunod na taon bilang artist? sa ngayon po, hindi po ako nag-expect ng mataas na level ng parang fame or kung ano man. Gusto ko lang din gumawa ng mga music na nakaayon sa araw-araw ko sa vibe ko. Gusto kong isulat. Nagbabalak akong
magawa ng parang ibalik yung mga urban hip-hop na beats, style, tsaka yung mga ano nila, parang flow. Ayun, yun yung sa ngayon. Bakit urban hip-hop of all? Kasi sa ngayon, puro grit pau na yung mga lumalabas sa scene. Gusto ko lang din ibalik yung ganung vibe para catch up lang din ulit sa mga old hits natin. Baka nila, ma-recognize nila yung ganung tunog. Future plans, marami rin kasi yung responsibilidad. So parang yung music talaga is parang kasama na lang siya. Parang ganun. Wala rin naman ako ini-expect na pabalik. Ganun. Siguro, sana kung magre-release man ako, ayun, yun yung isang way para maka-reach pa siya ng ibang tao. Siguro. Kasi yun yung mga ginagawa kong music. First of all, yun yung mga gusto kong marinig na kanta. Ganun. Specific part ng buhay. Ganun. Pagka napapagod ka na. Pagka nalulos ka. Ganun. Kasi sa panahon o sa edad ko ngayon, parang maraming ganun eh. Diba? Parang nakulong ka sa responsibilidad. Tapos meron kang eventually pabalik-balik na may existential crisis. Ganun, papagod ka, madalas kang pagod. Ganun. So, ayun nga, sabi ko nga kanina, music kasi yung parang nakaka-apekto ng mood ko, ng emotions ko. Malaking influensya siya. So, yun. Siguro mas marami pang ganung music. Kasi marami pang gustong i-tackle na ganun concepts na mga sitwasyon sa buhay. Ayan. Katulad ngayon parang since buntis si Mrs. Parang may gusto akong may magawang kanta para dun sa parte ng buhay ko. So ganun, future plans, gawa lang ng gawa. Kung meron matutulungan, good. Pero mostly, ako mismo yung natutulungan ng music ko. Ganun. Sa paggawa niyo ba ng kanta, do you usually based din talaga yun sa sitwasyon niyo? No, mostly sa sitwasyon talaga. Pag conscious rap, yun, based on... Ano yung conscious rap? Parang ngayon ko lang. Yung aware ka sa nangyayari sa paligid mo. Doon halos umiikot yung sulat mo. Kung ano yung nangyayari minsan sa mundo mismo, yung reality talaga. Yan. Sitwasyon, kung ano yung nararamdaman mo mismo, ganun. O kaya, parang, mostly kasi, sa akin, pag meron akong concept, yung mga palaging tumatakbo sa isip mo kapag nagmumuni-muni ka, pag nagkakape ka, ayun, mostly dun yung hugot ng mga nagagawa ko. So, gano'n lang. Masaya lang. Tapos parang pagka naisulat mo kayo siya, nai-record mo, nakahanap ka ng beat, nalalapatan, may immortalize mo siya. Parang gano'n. Yan, lalo na ako, madalas makalimot. Ayan, parang yun yung mga reminder, yung mga mismo. Ayan. Kung importante ang community sa ginagawa nyo, how important naman yung personal style nyo bilang artist? Personal style? Ngayon kasi yung dami ng iba't ibang style. Pero para sa sarili na lang, kahit may katunog ka o may kagaya ka ng ganito, ganyan, nasa pandama mo rin kung paano mo i-express eh. Importante siya talaga sa isang artist. Sa iba't ibang uri ng artist. Kahit mapasayaw, mapa-rap, mapa-graffiti, kung ano-ano man. Yung style mo, importante yan. Kahit ano pa yan. Para sa akin. Ayun. Kung basta ini-express mo ng buong puso. Ayun. Ako ko rin eh. Tawag dito, siguro parte na rin ng mga impluensya na mga pinapakinggan mo. Oo. Doon yung style eh. Pero hindi ko rin alam eh. Parang, ako kasi parang kung ano yung susulat ko, i-base ko kung okay ba siya nung upbeat, okay ba siya nung ganito lang. So, parang medyo yung kung style ang pag-uusapan, siguro masasabi ko sa ngayon, hindi ko pa nahanap ng talagang style ko. Versatile pa ako. Kumbaga. Pero, ayun, mostly, nagilin towards siya yung mga relative na topic. Siguro, ayun, ang iniisip ko rin ngayon, parang makaka-relate yung mga
mga kaidarang ko. Yung mga alam kong parehas kami ng mga pinagdadaan. So, doon siya nakabase. So, parang ganun nga rin. Conscious rap, mga social commentary, parang ganun siguro. Doon leaning towards yung style ko. Maraming salamat sa pag-share ng inyong art and pag-share ng stories nyo dito sa Kape Podcast. Baka may gusto kayong batiin and pasalamatan or let us know your socials. Where can we find you? Una sa lahat sa misis ko, sa pagsuporta sa akin, sa lahat ng gusto kong gawin. And also sa mga tropa, lalo na kala Madames, kala Patrick, yung mga sumusuporta sa pagiging artist ko. Mga bata ko dyan sa NUPDCS, yun, and sa trabaho, and yun, sa ngayon, hindi niyo ako mahanap sa kahit anong social since hindi pa nga ako nag-release. But soon, siguro, YouTube, Facebook, and Spotify, yun, siguro gamitin namin yung same po. st.fu, Sampalo. Makikita nyo po sa Spotify, YouTube, Music, and YouTube na all streaming platforms. And shoutout lang sa team ko, Headwest, and sa mga tropa dyan sa Bacoor. Tsaka kay Airmats, yan. Tsaka sa The Banker, hey, thank you sobrang thank you. Yun lang po. Ayun, thank you so much for accepting our invite again dito sa Kape Podcast. I hope you guys enjoyed yung ating event and ating pag-share ng stories. Ayun, thank you so much for watching. Again, this is Esh, your host of KAPE Kwento Art Persona etc. podcast. Stay tuned and please follow us on our social media at The Banker Creative Grounds. And yeah, bye guys! KAPE.